Hindi ko inaasahan na ang simpleng pag-upo sa dating paborito kong pwesto sa school bus ay magdadala ng buhos ng alaala. Noon, ito ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, kung saan ko nakilala si Henry. Ngayon, narito ako, hindi bilang batang takot at kinakabahan, kundi bilang isang tao na naghahanap ng sagot mula sa nakaraan. Henry. Ang pangalan niya ay parang hinga ng malamig na hangin. May halong saya at pangungulila. Siya ang bad boy noong high school. Ang tipo ng taong may kwento kahit wala pang salitang sinasabi. Una ko siyang nakita noong 7th grade ako. Siya naman ay grade 8. Isang taon lang ang tanda niya. Pero para sa akin noon, parang ang layo ng agwat namin. Sa unang araw ko sa bus, nakaupo ako sa gitnang bahagi. Kinakabahan at pilit nagtatago sa mata ng mga tao. Biglang narinig ko ang boses niya mula sa likuran. "Hey, new girl! Mukhang naligaw ka yata." Nagtawanan ang ibang bata. Pero imbis na mahiya, tumingin ako sa kanya ng diretsyo. "Hindi ako naliligaw. Baka ikaw ang nawawala." Sagot ko. Pilit pinatatag ang boses ko. Para bang sandali siyang natigilan. Pero mabilis din niyang binalik ang pilyong ngiti niya. Simula noon, naging bahagi na ng araw ko ang mga asara namin. Hindi ako nagpapatalo at tila nagugustuhan niya iyon. Ang simpleng pag-uusap ay nagiging parang laro na bawat sagot ay mas palalim at mas makahulugan. Sa eskwelahan, halos hindi kami nagkikita. Magkaibang mundo kami. Iba ang mga kaibigan, iba ang mga landas na tinatahak. Pero sa bus, doon, parang may sarili kaming mundo. Isang araw, habang naglalakad ako sa hallway, narinig ko ang tawanan na ilang kaklase niya. "Ayan na si Henry's girl!" Bulong nila, sabay ngiti sa akin. Namula ako, pero hindi ko napigilang mapangiti. Henry's girl. Nakakabaliw pakinggan, pero parang may parte sa akin na natuwa. Sa kabila ng pagiging bad boy niya, may mga pagkakataong ipinapakita niya ang ibang side niya. Isang beses, nang may magtangkang asarin ako sa bus, agad siyang sumabat. "Huwag mong aasarin yung girlfriend ko," sabi niya. Seryoso, pero may halong biro. Napatingin ako sa kanya, nagtataka. Girlfriend? Pero kahit parang laro lang sa kanya, iba ang naging dating nito sa akin. Ngunit hindi lahat ng kwento ay may masayang ending. Pagkatapos ng summer break, bumalik ako sa bus, pero wala na si Henry sa likod. Ang tahimik ng pwesto niya, parang nawala ng liwanag ang buong biyahe. Nalaman ko mula sa mga kaklase niya na pinadala siya sa boarding school dahil sa pagiging pasaway. Nasakit sa dibdib, pero wala akong magawa. Walang numero, walang address, walang paraan para makipag-ugnayan. Pilit kong hinanap siya online, pero parang naglaho siya sa mundo. Makalipas ang ilang taon, narito ako. Nakaupo sa parehong upuan sa bus. Iniisip ko pa rin siya.
ang mga ngiti niya, ang mga titig, na tila may lihim, at ang mga salitang kahit biro ay nag-iwan ng marka sa aking puso. Siguro nakalimutan na niya ako. Pero sa puso ko, siya pa rin ang unang taong nagturo sa akin kung paano magmahal. Minsan naiisip ko, naaalala rin kaya niya ako? Baka sa ibang bahagi ng mundo naroon siya. Iniisip ang batang babae na minsang tumayo sa kanya. At kahit hindi na kami nagkita, ang alaala naming dalawa ay sapat na. Dahil ang mga ganitong kwento, kahit hindi natatapos sa kami, ay mga paalala kung gaano katamis ang unang pag-ibig at kung paano nito hinuhubog ang ating mga puso.